Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tila baga lumalalang kidnapping ng mga Filipino-Chinese businessmen. Ito, post ni Sas Rugando sa Sut 4 hours ago. Sabi niya, bakit kaya walang kidnapper ang natatakot kay General Torre? Question mark. So, napaisip ako, bakit naman isisi na lang lahat kay General Torre kung may kidnapping? Okay, laman sa balita ngayon, April 10. Diba, 10 ngayon? Ito, sa Philippine Star News, kidnap Chinese businessman driver found dead. Okay, I think last month ba yun, yung high profile na anak ng Chinese businessman na kidnap. Then yung driver natagpuang patay. And then yung bata, anak ng Chinese businessman, pinutulan ng daliri. And then mamaya, nag-press con si DILG Secretary John Vic Rimulya na rescue ko noon ng mga pulis. Yung bata, only to be revealed na hindi pala. So, yun, very high profile na kidnapping case yun involving Chinese. At ito na naman, another Chinese. Sunod-sunod na, kaya nababahala na po. Hindi lang mga Filipino-Chinese, kundi tayo na rin. Kasi nga, kahit sinasabi ng PNP na mas mababa na daw ang crime rate ngayon, bakit ito sunod-sunod? So, basahin ko lang muna dito police are verifying if 2 men found dead yesterday in Rodriguez, Rizal are the Filipino-Chinese businessman and his driver who were kidnapped in Valenzuela City on March 29. The bodies were found in Barangay Macabud, placed in a nylon bag with their faces wrapped in duct tape. Calabarzon Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas declined to disclose more details. On Tuesday, businessman's Lexus LM350 multipurpose vehicle was found abandoned in Barangay Bahay Toro in Quezon City. Residents told police that the Lexus was left by 2 men wearing hoodies at around 4 p.m. on March 29. Okay, hapon. Maliwanag pa, 4 p.m. A security official speaking on condition of anonymity said the victim owns a company in Valenzuela City. The victim's family said they received a message from the kidnappers demanding millions of dollars in ransom. The Filipino-Chinese Chamber of Commerce and the Industry has expressed concern over the kidnapping. Yan na nga, naalarma na. Kasi yung bata na na-release last month, ang lumabas na balita nagbayad ng ransom, I think $1 million. Laki nun. Kaya kung ganon, talagang magandang negosyo itong kidnapping. Tinatarget ang mga mayayaman na Filipino-Chinese businessmen. So, sana maagapan naman ito at hindi na lumala. Kasi lalong matatakot ang mga investors sa atin pag ganyan palagi na hindi safety ang mga negosyante. So, anong mangyayari sa atin na ekonomiya natin mag-suffer kung kakaunti ang mga foreign investors na mga negosyo. Okay, punta tayo dito. Bakit naman itong si Sas Rugando sa Sot? Nag-post pa siya na, bakit walang kidnapper ang natatakot kay General Torre? Meron pa, pati si sino ito? Si Teo Moreno. Meron din siyang post na ganyan. Saan naman si Teo Moreno? Ito, Teo Moreno. Ganon din.
Okay. Tio Moreno, i-share para niya yung post ni John Abenes. Sabi ni John Abenes, General Torre is good in arresting an old former president, but he cannot catch kidnappers and real criminals. So ito na, pinagtutulungan na nila si General Torre. Magbasa lang tayo ng mga comments ha. Doon muna tayo kay Sasasot. Ano bang comments ng mga tao doon? Yan. Bakit hindi takot ang kidnapper? In fairness naman, buong PNP naman ang sa kidnapping. Kasi ang CIDG hindi naman nakatutok lang sa kidnapping. Meron ang unit na anti-kidnapping group. Something like that. Okay, comments. Dito kay Sasasut. Sabi, Lynn Martinez, may bagong kasabihan, ang kidnapper ay hindi galit sa kapwa kidnapper. Jill Delgado, kapwa ko, mahal ko po sila. MJ Ortega Raj, imagine, it took him, meaning si General Torre, it took him 12 hours to kidnap an 80-year-old man with more than 7,000 policemen to help him. Unlike our criminals, seconds lang, nasa van na. So ayun, they lost all respect sa PNP at lalo na kay Torre. Okay. Then, Jake Entrep. Siya ang patunay gaano ka 8-8 ang PNP. Sino pa magtitiwala sa mga yan? Tinatawanan lang siya. Pinakamahinang criminal PNP. Only in the Philippines. Ronald Anyo Nueva. Birds of the same feather have no reason to fear each other. Pareho kidnapper sila, di ba? Anyway, again, in fairness, hindi naman lahat ng kidnapping ay ibabato na lang o sisi sa CIDG dahil isang maliit lang silang unit ng PNP. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate, ang natagaan o gyero. Muna ni ang tagaan na mo gyero, muna ni ang ilang balay. Among balay buslot kaayo. Buslot kayo. Lisasindi tagaan namin sa Ginoo. Panalanginan mo tungod sa pagampo sa Ginoo. Buslot among balay. Lisan na gyud sa sinyo bag. Sa Ginoo. So, muna ni ang kahimtang sa ilang balay. Buslot kaayo. Buslot na gid tungod kay sige naman og kaulanan. Dili kaulan man na among balay. Sa Ginoo video ka tabangan namin. Oo. So, nagpasalamat ka tayo sa Ginoo ug sa katanaw sa video nga natabangan namo. Salamat sa Ginoo nga tabangan namin sa sin. Makaatop na gyud mo. Top namin. Lagi. Sa inyong kahimtang tikong mag-ulan, asa naman mo matulog? Dito rami sa sulod.
Katri. Nagimo lang mo gamay nga katre. Oh. Kay diri di naman mo kakuan ani. Wala ni ang ilang kahimtang sa ilang balay. Kung nagpasalamat si ate, asa na ito mong bana? Wala na. Wala na kay bana. Wala na. Balo na di ay ka. Oh. Oh, mo nga galisod na mo sa inyong pagpuyog gyud. Oo, lisod ba nga may bana. Pila ka buk imong anak te? Isara. Isara. Isara kabo. Lagi te. Mura man ti kahila ko naman ka. Lagi. Salamat yapon. Oo nga tabangan mo te. Bisan pa sa kalisod. Sige te, salamat ti ayo. Oh.